Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Bilang ng mga nasawi sa Binaliw landslide sa Cebu City, 22 na. Tulong sa mga biktima at pagpapanagot, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagbabantay sa mga pantalan at paliparan sa paghahanap kay Atong Ang, hinigpitan ng PNP. Bagyong Ada, lalakas pa. Ilang lugar sa silangan ng bansa nasa ilalim ng signal number 1. Sa MBC TV correspondents, 65 anyos na lola patay sa pamamaril sa loob mismo ng kanyang bahay sa Umingan, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, TNT Tropang 5G pasok sa PBA Philippine Cup Finals matapos patumbahin ang Meralco. At sa Showbiz Pattern, third mini album ng Blackpink ilalabas na sa Pebrero. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos na papanagutin ang mga dapat managot sa likod ng pagguho ng Binaliw landfill sa Cebu na ikinasawi ng aabot na sa 22 individual. Ang Pangulo nag-alay rin ng panalangin at tulong sa mga pamilyang na biktima ng trahedya. Ang mga detalye ihahatid live ni Let Narciso. Let? Well, nag-alay ng ilang minutong katahimikan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga biktima ng pagbuho ng landfill sa Binaliw, Cebu City noong January 8 na ikinasawi ng hindi bababa sa 20 katao. At simula ng kanyang talumpati sa isang aktibidad sa Balamban, Cebu, Salina, nagpaabot muna ng pakikiramay ang Pangulo sa mga nasawi at kanilang mga pamilya habang nagpapatuloy ang search and rescue operation sa lugar. Hinimok din ng Presidente ang publiko na magkaisa sa panalangin para sa mga pumanaw at sa mga naiwang nagluluksa. Tiniyak ni Pangulong Marcos na kumikilos ang pamahalaan para matiyak ang pagpapanagot sa ugnay ng insidente. Sinimula na rin anya ang pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang apektado ng trahedya. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Please be assured that the government is taking all necessary measures to ensure safety, transparency, accountability, and compassionate assistance. Burial support and other forms of aid are now being directed to those who have been affected by this tragedy. Let us stand in solidarity with our fellow Filipinos during this difficult time. Sa huling kumpirmasyon ng Bureau of Fire Protection Cebu City sa DZRH News, umakyat pa sa 22 ang bilang ng mga nasawi sa pagbuho ng landfill. Bumaba naman sa 14 ang nawawala at nagpapatuloy ang search, rescue at retrieval operations. Para sa MBC TV Network News, sila sa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Let Narciso. Ting ng pambansang pulisya ang pagbabantay sa mga pantalan at paliparan sa bansa kasunod ng nagpapatuloy na manhunt operation sa negosyanteng si Atong Ang. Mula sa 18 na pinasilbihan ng arrest warrants ng Laguna Regional Trial Court, tanging si Ang lamang ang nagtago mula sa mga otoridad. Ang balitang yan sa pagtutok ni Edniel Parosa. Inatasan na ni Acting Philippine National Police Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. ang Criminal Investigation and Detection Group na makipag-ugnayan sa Immigration Authorities para sa pag-aresto sa negosyanteng si Atong Ang. Pinahigpitan na ni Nartatis ang pagbabantay sa mga exit point gaya ng mga pantalan at paliparan sa harap ng patuloy na manhunt laban sa gaming tycoon.
Tanging si Ang na lamang kasi ang hindi pa nakukuha ng otoridad sa 18 ipinaaresto ng korte sa Laguna dahil sa umanay kidnapping with homicide sa missing Sapungeros. Kahapon, sinabi ni CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi na sabay ng naisilbiyang mandamiento de aresto sa mga address ni Ang sa Pasig at Mandaluyong. Bagamat nagnegatibo ang operasyon, batid umano niyang magtatago si Ang lalo't may iba siyang property sa Calabarzon hanggang sa Palawan. Umapila naman si CIDG Director, Police Major General Robert A.A. Morico II sa mapayapang pagsuko ni Ang. I ask Mr. Atong Ang to peacefully surrender. We have several ongoing manhunt. There are so many properties na tinitingnan natin na pwede niyang pagtaguan. And at the same time naman, with his resources, I know magtatago at magtatago. Sa hiwalay na mensahe sa reporters, narindigan ng lead counsel ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal na hindi susuko ang kanilang kliyente at hahanap sila ng mga legal remedy kontra sa tinawag na premature arrest order. Samantala, ikinatawa naman ng pamilya ng mga nawawalang sabongero ang utos ng korte kasabay ng pasalamat sa tinawag nilang star witness na si Julie Patidongan. Kami ay yung grupo namin nagpapasalamat talaga na finally nagkaroon na ng warrant of arrest kasi akala nga namin ng Christmas but kami ay nagpapasalamat at mag-aantay pa sa magiging mabilis na implementation ng authorities para makuha itong mga kinasuhan na to, lalo na si Atong Ang and then the rest of the other suspects. Kalakip ng kanilang official statement, ang salita ng Diyos halaw sa Exodus chapter 14, verse 14 ng Biblia, "The Lord will fight for you." Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa, D0H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Natenga sa mga pantalan kaninang umaga ang nasa 1,800 pasahero, epekto ng sama ng panahong dala ng unang bagyo ng 2026 na bagyong Ada. Ilan sa mga apektadong pasahero ay stranded sa Eastern Visayas at Bicol. Narito ang report ni Rovic Manuel. Stranded ang halos 1,800 mga pasahero sa mga pantalan dahil sa pananalasa ng buwena manong bagyo ngayong 2026 na si Bagyong Ada. Dahil dito, naglabas ng Maritime Advisory ang Philippine Coast Guard o PCG sa iba't ibang mga pantalan sa Visayas at Mindanao. Ilan sa minomonitor ng PCG ay ang mga sumusunod. Sa Eastern Visayas, tulad na lang ng Port of San Juan, St. Bernard, Benit, Magallanes Triana Port, Padre Burgos, Maasin, Santa Clara, Dapdap, Look at Bato. Sa mga nabanggit, tinatayang nasa 772 ang mga pasaherong na-stranded mula sa alas 4 hanggang alas 8 ng umaga kanina. Narito naman ang mga pantalang apektado sa Bicol. Ilan ring mga pantalan ang under monitoring ng PCG sa Northeastern Mindanao. Sa kabuuan, nasa 16 na mga pantalan ang naapektuhan ng bagyo na nagresulta sa 1,788 na mga pasahero, 573 rolling cargos at 11 vessels ang na-stranded, habang 18 vessels rin ang pansamantalang inilikas. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagpapatuloy pa rin ang kanilang monitoring at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero at mga crew. Samantala sa forecast ng Pag-asa, inaasahang dadaan si Bagyong Ada malapit sa Eastern Samar at Northern Samar bukas o sa Sabado na madaling araw at posible namang maglandfall sa Catanduanes sa Sabado ng gabi o Linggo ng umaga. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng D0H TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay niyan, makibalita tayo sa pinakahuling update sa pananalasa ng Bagyong Ada sa inaasahang pananalasa sa silangang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Live nating mga kasama ang weather specialist mula sa DOST Pag-asa na si Doc John Manalo. Doc John, magandang tanghali. Ano po ang latest natin ngayon sa Bagyong Ada? Magandang tanghali, Sir Yuel, at ganun din sa ating mga bay. Kasalukuyan po na nananatiling depression, mahinang bagyo pa rin itong si Bagyo. Pero natin sa patuloy na lalakas into a tropical storm. Pag-uyan is ng Surigao City, Surigao del Norte. Ito ay may lakas ng hangin malapit sa 5 kilometers per hour at gustiness pagbugso na umaabot 10 kilometers per hour.
Kanina sa 20 kilometers per hour pa northwest, pero ngayon ay mas bumagal po ito into 10 kilometers per hour. At dahil po dito kay Bagyong Ada ay nakataas sa signal number 1, yung mga babanggitin natin ng mga probinsya. Kasama po dito yung Sorsogon, southeastern portion ng Albay, northern Samar, eastern Samar, eastern portion ng Biliran, eastern portion ng Leyte, southern Leyte, kasama ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, at Surigao. Yes po. Go ahead, Doc John. Okay, westward na oras ko na time na sa atin. Instead na bukas hanggang malak sa ating kalupa ay Saturday and Sunday na rin. At karanas ng maulap na kalangit. Yung mga Doc John, medyo nagpuputol-putol lang yung ating linya. Doc John? third part. Right, medyo hindi lang po stable yung ating line, nagpuputol-putol lang. Pero tama po ako ng pagkakaintindi, this Saturday and Sunday, inaasahang maglalandfall yung bagyo. Mas marami ho ba yung inaasahan nating ulan na magiging dala nito? Well, meron po itong mga kaulapan dahil yung mga kaulapan na associated sa amihan ay tutulong para mas dumami yung ulap. Pero in terms of lakas ng hangin, hindi po ito katulad ng mga typhoon category. Relatively, mas mahina po ito. Also, yung binabanggit po natin na humina yung signal, mas lumiit na po yung tsansa na mag-landfall ito. Ang pinakamalapit po nito na tatahakin ay dito sa island ng Catanduanes. Ibig po sabihin, sa Bicol Region and yung Northern Samar, yung northern part din ng Eastern Samar, ito po yung mga lugar na mas makakaranas ng mga pagulan. Alright. Doc John, maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayo. Maliban sa arawang bumper-to-bumper traffic sa mga pangunahing kalsada, dagdag pasakit pa sa mga commuter sa Maynila ang mahabang paghihintay dahil kulang ang namamasadang Public Utility Vehicles o PUVs. Natuklasan din ng LTFRB na mas mababa ang bilang ng mga PUV kumpara sa iniuulat sa kanila ng mga operator. Tinutukan niya ni Kyle Bulias. Problema ngayon ng maraming pasahero ang kakaunting bilang ng mga bumabiyaheng pampasaherong jeep. Sa lungsod ng Maynila, pahirapan ang pagsakay ng mga pasahero dahil iilan lamang ang dumadaang mga jeep kahit na mag-aalas 7 pa lamang ng umaga. Pero kwento ng ilang tsuper, may mga jeep na galing Baclaran ang naiipit sa trapiko kaya hindi agad sila nakakabalik sa Maynila. Samantala, iba naman ang sitwasyon sa San Juan City. Sa pag-iikot ng DZRH News, mas marami pang mga bumabiyahing jeep kaysa sa mga pasahero. Kabilang sa nakikitang dahilan dito ng mga driver ay ang pagsasara ng ilang industrial company kaya nabawasan ang bilang ng mga commuter sa lugar. Tukod sir, sa una-una, yung mga biyaheng Rosario, umiikot na sa amin papuntang itim. Bali, nabawasan talaga kami ng pasahero sa kanila. Kaya medyo mahirap ang biyahe namin. Kaysa marami jeep dito, kaysa pasahero. Oo. Paano siya nakita nyo? Taga-taga lang. Nakakaraos din kami kahit korte. Sa monitoring ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, lumalabas na hindi tugma ang inire-report sa kanilang numero ng operating units sa bilang ng mga public utility vehicles sa mga kalsada. Sa kabila kasi ng maraming operator na nabigyan ng prangkisa, problema pa rin ng mga commuter ang mahabang waiting time. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, dalawang dahilan na nakikita nila rito. Either yung driver wala absent o si pangalawa, under-repair yung mga sasakyan nila na hindi nila mapaayos kagad. No? In which case, ang solusyon dyan, interim lang. No?
magpapasok tayo ng additional buses on an interim arrangement hanggang maayos yung mga bus under repair. So ito yung mga datos na gusto kong malaman para yung ating solusyon ay angkop dun sa problema talaga. Sinabi rin ni Mendoza na hindi rin basta-basta maaaring magdagdag na lamang ng mga sasakyan sa kalsada dahil makakaapekto naman ito sa volume ng mga sasakyan, kaya mahalagang malaman ng ahensya ang pinaka-updated na datos. Nakita ka namin last week, kung walang pagbabago, bakit parang ang waiting time naman humahaba? So either of two things, no? Either kulang pa, dumami ang pasahero, kaya kulang pa yung sasakyan, hindi na tama yung datos dati, or mali yung datos na binibigay sa amin. Kung sinasabing 100 bus at ang tumatakbo dyan, in truth, hindi 100 bus. Kaya data-driven lang talaga. Kaya this week, after I reported last week, talagang check namin yung datos. We will make the necessary changes. Nag-meeting po kami kahapon. Over the weekend, aayusin na ho natin yan. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kumamyo ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa nauna nitong pahayag na hindi muna sila makakapagrekomenda ng kaso sa Ombudsman dahil sa kakulangan ng commissioners. Sabi sa DZRH News ni ICI Special Advisor at Investigator Rodolfo Azurin, magsusumite ang komisyon ng flood control case referral kung kinakailangan. Idiniin niyang tuloy naman ang kanilang trabaho maski pa tanging si Chairman Andy Reyes na lamang ang natitirang commissioner. Ayon kay Azurin, kinikilala ni Reyes ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang hadlang para magrekomenda ng kakasuhan ng ICI kahit pa solo na lamang ito. Sa impormasyon, ilang araw ding nakasick leave ang chairman ng komisyon na inaantabayan ng kung magbabalik trabaho na ngayon. Sa mundo ng basketball, nakausad na sa PBA Season 50 Philippine Cup Finals ang TNT Tropang 5G matapos manalo sa dikit na laban kontra Meralco sa Game 5 ng semifinals. Ang naging laro sa report na ito. Pasok na sa PBA Season 50 Philippine Cup Finals ang TNT Tropang 5G matapos talunin ang Meralco Bolts with 99-96 final score sa Game 5 ng kanilang semifinal series noong Miyerkules ng gabi sa Araneta Coliseum. Pinangunahan ni Jordan Heading ang TNT sa pamamagitan ng 31 points, kabilang ang panalo na basket sa huling mga segundo ng laro, habang nagdagdag si Ray ng batak ng 25 points, 4 na rebounds at 4 na assists. Nagawa ng TNT na bumawi sa huling 27 seconds ng laban matapos mapag-iwanan ng 5 puntos. Nagsimula ang ratsyada ng magpasok si Nabatak ng 4-point shot may 21 seconds pa sa oras, bago sinundan ni Heading ng go-ahead basket mula sa isang steal. Tinapos ni Nabatak ang laban sa pamagitan ng 2 free throw, may 6 na segundo na lang sa oras, para tuloy ang seryohan ang panalo. Samantala, sa kabila ng pagkatalo, nagtala si CJ Cancino ng career-high 36 points para sa Meralco, habang nagdagdag si Aaron Black ng 17 points. Hindi naman nakapaglaro si Chris Newsom dahil sa MCL sprain. Sa aming pagbabalik, Filipina tennis star Alex Iyala muling tinalo si Donna Vekic sa Kuyong Classic. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Sinumpaang salaysay ni Curly Discaya. Mas matimbang umano sa harap ng alegasyong konektado ito kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa MBC TV Global, Greenland, plano nga bang sakupin ng Estados Unidos? At sa Showbiz Spotted, new look ni Michael Pacquiao. Bakit nga ba pinag-uusapan ngayon sa social media? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nanindigan ng legal counsel ni dating House Speaker Martin Romualdez na mas matimbang ang sinumpaang salaysay ni Curly Discaya na wala silang ugnayan sa isa't isa. Kaugnay ito ng transaksyon ni Romualdez kung saan dawit umano ang mag-asawang Discaya bilang isang front. Narito si Milky Rigunan.
Hindi pwedeng baguhin ng mga espekulasyon ang sinumpaang salaysay ni Curly Discaya sa pagharap nito sa hearing ng Kamara noong September 25. Sagot ito ni Attorney Ade Fajardo, abogado ni dating House Speaker Martin Romualdez sa harap ng lumulutang ngayon na alegasyon na umano'y ugnayan nito sa mga Discaya. Base ito sa pahayag ni Senator Panfilo Lacson, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, na mayroon umanong testigong makapagpapatunay sa ugnayan ng mga Discaya sa dating House Speaker. May kinalaman umano ito sa property na binili ni Romualdez kung saan ang mag-asawang Discaya umano ang front. Gitik Fajardo, hindi kilala ni Romualdez na Curly at Sara Discaya at nakikita lamang niya ang ito sa report sa media. His testimony before the House of Representatives in September 2025, Mr. Curly Discaya categorically declared, I quote, "Gusto ko lang po linawin na wala po akong direktang transaksyon. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaksyon kay Speaker Martin Romualdez." End of quote. Mr. Discaya further explained that the Speaker's name was merely being used or name-dropped by others without personal knowledge, meeting, or transaction on his part. This sworn testimony is part of the official congressional record and directly contradicts the insinuations now being revived in public discourse. Let us be reminded that allegations cannot override testimony given under oath. Facts cannot be replaced by speculation. Dagdag pa ni Fajardo sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes, January 19. Hindi mapapalitan ng anumang uri ng alegasyon ang testimonya under oath ni Curly Discaya nang sabihin na wala silang direktang ugnayan at transaksyon kay Romualdez. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Suportado raw ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang kampanya ni Batangas Representative Leanne Leviste laban sa korupsyon sa national budget. Ayon kay Lacson, nakaka-relate siya sa pambabatikos sa bagitong kongresista, lalo't ganito rin umano ang nangyari sa kanya noong baguhan pa lang siya sa Senado. Tinutukan yan ni Raymond Dadpaas. Sinuportahan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson si Batangas Congressman Leandro Leviste sa kanyang kampanya para sa tamang paggamit ng national budget. Ito ay sa gitna ng kaliwat kanan na banat na inaanyo ng bagitong kongresista sa kampanya nito laban sa korupsyon. Para kay Lacson, dapat nga tayong magpasalamat at merong katulad ni Congressman Leviste na matapang na nagsasalita kahit sino ang tamaan. Hindi rin dapat questionin ang kanyang motibo sa pagsasalita laban sa katiwalian. Naiintindihan umano ng senador ang pinagdadaanan ni Congressman Leviste dahil naranasan din niya ito nung din siya ay bagito sa Senado sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Naglabas sila ng mga peking testigo gaya ni Ador Mawanay at inakusan din siya na sangkot sa operasyon ng illegal drugs. Ngunit sa pagdaan ng panahon at tumagal na siya sa politika, ay dito na niya naintindihan ng lahat na kapag ikaw ay nag-akusa ng katiwalian, ay asahan mo na ang matinding balik sa iyo, totoo man o hindi, ang mga akusasyon, gaya ng dinaranas ngayon ni Congressman Leviste. Pinayuhan ni Lacson ang bagitong kongresista na huwag bara-bara sa kanyang ikinikilos at huwag araw-araw sa telebisyon para hindi maumay ang mga nanonood at nakikinig. Bago pa man magpasko ay humihingi na umano ng meeting si Leviste sa kanya para mag-usap hinggil sa isyu ng korupsyon at tungkol sa tinaguriang Cabral Files, ngunit hindi pa ito natutuloy hanggang ngayon. Una nito ilang mga kongresista ang nagalit kay Leviste matapos ilahad na sila ay may mga bilyones na allocables at sangkot sa bentahan ng mga kontrata sa 2025 national budget. Pasalamat na rin tayo na merong Congressman Leviste na at least naglalahad ng mga nalalaman niya na lumalabas talagang maski sinong tamaan, maski mga kasamahan niya. No, I'm not referring to Kiko Barsaga, ibang level naman 'yon.
at least si Congressman Leandro Leviste, no, being raw, no, very raw as he is as a politician, no, hindi yung para makapag-put on the spot sa mga iba't ibang personalities. Wag na yung may motibo siyang political. No? The mere fact na meron siyang sinishare sa media, sa atin, at least merong vanguard, merong ika nga parang deterrent na merong isa na talagang magsasalita come what may. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Advaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagkasa naman ng malawakang clearing operations ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa palibot ng simbahan ng Santo Niño de Tondo bilang paghahanda sa kapistahan sa araw ng Linggo. Damay rin sa operasyon ang mga nakahambalang na vendor sa tabing kalsada. Gayon din ang pagkukumpuni sa mga ilaw at kalsada sa bisinidad ng simbahan. Ang mga detalye sa report ni Boy Gonzales. Puspusan ng paghahanda ng pamahalaan lungsod ng Maynila para sa nalalapit na pagdiriwang ng kapistahan ng Senior Santo Niño sa Enero 18 bilang bahagi ng paghahanda nagsagawa ng malawakang cleaning at flushing operation sa paligid ng Santo Niño de Tondo Church upang matiyak ang kalinisan at kaligtasan ng mga debotong inaasang dadagsa sa selebrasyon. Pinangunahan ng Manila Department of Engineering and Public Works at Department of Public Services ang nabanggit na operasyon bilang tugon sa inaasang pagdami ng mga mananampalataya. Kasabay nito, nagkasarin ang Manila LGU, katuwang ang Manila Police District ng clearing operation laban sa mga illegal obstruction, vendor at terminal sa mga lugar na malapit sa simbahan, partikular sa mga rutang patungong Divisoria. Tuloy-tuloy din ang pagkukumpuni ng lokal na pamahalaan sa mga ilaw sa lansangan at linya ng mga poste. Gayon din ang pag-aspalto ng mga kalsada sa paligid ng simbahan upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko at kaligtasan ng publiko. Samantala, mahigpit na nakabantay ang mga tauhan ng Manila Police District Station 2 sa paligid ng simbahan upang matiyak ang kapayapaan at kayusan sa panahon ng kapistahan. Una na rin nagsagawa ng inspeksyon ang MPD sa mga lansangan dadaanan ng posisyon ng Senior Santo Niño upang matiyak ang isang maayos, ligtas at mapayapang pagdiriwang. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa mga upuan sa classroom, porma sa mga notebooks, hanggang sa ilang espesyal na mga gamit, ilan lang yan sa mga pangkaraniwang bagay na makikita nating ipinapasadyang ipagawa para sa mga tinatawag na kaliwete. Pero paano nga ba ito nangyari? Alamin na this, bakit nga ba mayroong kaliwete o left-handed na tao? Sa buong mundo, tinatayang nasa 10 to 15% ang mga left-handed o gumagamit ng kaliwang kamay sa pagsusulat o paggawa ng maraming bagay kung saan sila sanay. Pero nasa 90% naman ng tao sa mundo ang pinaniniwala ang lumaking right-handed dahil sa kombinasyon ng factors tulad ng genetics, environment at sa kanilang development. Pero bakit nga ba nagkaroon ng mga kaliwete? Konektado kasi ito sa pagiging asymmetrical at dominante ng left brain hemisphere, habang right hemisphere naman ang angat sa mga kaliwete. Batay sa mga pag-aaral, may ilang benepisyo ang pagiging left-handed tulad ng logical at linguistic skills, maging sa fine motor skills. Itinuturing rin na may natural advantage ang mga kaliwete pagdating sa sports tulad ng fencing at volleyball, pati na rin ang artistic skills. Gayunpaman, hanggang sa ngayon ay komplikado pa rin ang konsepto ng handedness at wala pang napapatunayan na eksaktong dahilan kung bakit may mga left-handed at right-handed na tao sa mundo. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Prangka ang naging pahayag ng Foreign Minister ng Denmark matapos makipagpulong sa mga opisyal ng Amerika
tungkol sa planong pagbili ng US sa Arctic territory na Greenland, habang patay naman ang hindi bababa sa 32 katao matapos malaglagan ng construction crane ang isang moving train sa Thailand at mawala sa linya. Ang mga balita mula sa ibayong dagat, tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika. Nagpulong sa White House na US Vice President J.D. Vance, US Secretary of State Marco Rubio, Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen at Finlandic Foreign Minister Vivian Masvelt para pag-usapan ang pagnanais ng Amerika na bilhin at angkinin ng North Atlantic Territory na Greenland. Kung saan matapos ang pagkakadakip sa dating Venezuelan leader, sunod namang pinaingay ni Trump ang naturang issue, naglabas na iba't ibang mga banta at bago pa man daw ito umanong masakop ng Russia at China. Sa naging pahayag ni Rasmussen, nagkaroon lamang daw ng ilang fundamental disagreements mula sa magkabilang kampo, ngunit nais pa rin ipagpatuloy ang naturang negosasyon. We had what I will describe as a frank but also constructive discussion. The discussions focused on how to ensure the long-term security in Greenland. And here our perspectives continue to differ, I must say. The President has made his view clear, and we have a different position. Kaya naman pangako ni Vance, magbubuo ang mga gobyerno ng isang working group sa loob ng ilang linggo upang maghanap ng solusyon na tutugon sa mga national security concern ni Trump nang hindi nilalabag ang soberanya ng Denmark o ang karapatan ng mga taga-Greenland na magpasya para sa kanilang sarili. Sa iba pang balita, patay naman ang hindi bababa sa 32 katao at 66 ang sugatan matapos mabagsakan isang construction crane ang isang operational na tren sa Northeast Thailand kahapon. Dahil sa pagkawala sa linya ng tren, nadurog ang ilan sa mga bagon at isa sa mga ito'y nasunog na naging dahilan ng pagkasawi ng isang taong gulang na sanggol. Kwento naman ng isa sa mga nakaligtas na staff ng tren ay may mga pasahero pang tumilapon palabas ng sasakyan matapos mangyari ang insidente. Kasalukuyan nagsasagawa ng legal na aksyon ng mga otoridad laban sa Italian Thai Development Construction Company. Habang nauna na ito nagpakita ng pagkadismaya at nangakong tutulong sa mga pamilyang naulila pati na rin sa mga nasugatan. At iyan naman nakalap nating balita mula sa bitibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mukhang New Year, new look ang anak ni pambansang kamao Manny Pacquiao na si Michael. Sa nga ng netizens, mukhang may pina-enhance raw ang rapper politician. Narito ang aking showbiz report. Hot topic online ang new look ng anak ni pambansang kamao Manny Pacquiao na si Michael. Sa nagdaang birthday celebration kasi ng kanyang inang si Jinky, napansin ng netizens na tila may pina-enhance umano ito sa kanyang muka. Partikular na ang ilong. Halo-halo naman ang reaksyon ng mga netizen na di na agad namukhaan si Michael. May nagsabing bagay habang may ilang nagpahayag na mas okay pa rin daw yung dati. Pero why not dahil afford naman nila. Si Michael Stephen Pacquiao ay kasalukuyang naglilingkod bilang konsehal ng General Santos City. Bago sumabak sa mundo ng politika, pinasok din ito ang music scene. Mga gunita na kamakailan lang, laman din ng mga balita ang buhay pag-ibig ng anak ni Pacman dahil sa umano'y 15-year age gap nila ng kanyang girlfriend na si Joyce Atan Custodio na minsan din naging stylist ng kanyang inang si Jinky Pacquiao. Sa ngayon, wala pang ilabas sa pahayag si Michael tungkol sa mga haka-haka ng netizens sa kanyang new look. At sa aking pagbabalik, good news naman para sa Pinoy Blinks dahil malapit nang ilabas ang comeback album ng Blackpink. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRB. Abangan sa aming pagbabalik, dump truck sa Abukay, Bataan, nagliyab. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala muling denomina ang Croatian tennis star na si Donna Vekic sa Kuyong Classic. At sa Hoy Bawal Yan, pwede nga bang pwede nga bang matanggal sa trabaho ang empleyadong nag-awol sa kanyang trabaho? Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News.
Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, pasintabi sa ating mga manonood, sensitibo ang ating susunod na balita. Patay ang isang 65 anyos na lola matapos barilin sa ulo sa loob mismo ng kanyang bahay sa Umingan, Pangasinan. Ang biktima, naghuhugas lamang ng mga pinggan nang maganap ang pamamaril. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Pinaglalamay na sa kanilang tahanan sa Barangay San Vicente, Umingan, Pangasinan ng mga labi ng isang 65 anyos na lola matapos itong paslangin ng hindi pa nakilalang mga suspek sa loob ng kanilang tahanan. Batay sa ulat ng Umingan Chief of Police Major Jimmy Paningbatan, alas 7 ng gabi ng Martes naghuhugas ng plato nilang pinagkainan sa kanilang kusina ang biktima nang pasukin ng isa sa mga suspek at malapit ang pinaputukan ito sa ulo. Saka mabilis na sumakay sa naghihintay ng motorsiklo ang suspek. Naitakbo pa sa malapit na paggamutan ng biktima, subalit idineklarang honorable na ng attending physician. Isang basyo at bala ng kalibre 9mm na baril ang natagpo ng mga investigador sa crime scene. Nagpapatuloy pang malalimang investigasyon ng PNP upang matukoy ang mga suspek at mabatid ang motibo ng pagpaslang sa biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Arizartet, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang dump truck ang nasunog bandang alas 12 ng hating gabi sa Roman Superhighway sa Barangay Laon, bayan ng Abukay, Bataan. Ayon sa inisyal na ulat, ang nasunog na sasakyan ay pagmamay-ari umano ng isang negosyanteng kilala bilang si Don Ramon, residente ng Orion, Bataan, na may plakang NCY 8039. Napansin umano ng pahinante na nagliliyab na ang likurang bahagi ng dump truck, kaya agad itong itinigil ng driver na ama ng pahinante sa gilid ng karsada. Matapos bumaba ang mag-ama mula sa truck, bigla umano nagkaroon ng pagsabog na naging sanhi na mabilis na pagkalat ng apoy sa truck. Agad namang rumesponde ang Bureau of Fire Protection ng Abukay at matagumpay na naapula ang sunog. Katuwang ang Philippine National Police at Metro Bataan Development Authority MBDA. Sa kasalukuyan, patuloy pang iniimbestigan ang sanhi ng pagkasunog. Gayon din ang tinatayang halaga ng pinsala sa nasunog na dump truck. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na-recover ang 952,000 pesos na laga ng umano'y shabu sa isinagawang drug-by-bust operation ng IB Magalona Police Station Bato, Barangay ng Kabayan ng IB Magalona, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Judices Catalugo, PNP Nokpo spokesperson, ang mga suspect kinilala na si Ronnie Somsyo, Ronji Ganuyo, 42 anyos, Gino Sico, 20 anyos, John Paul Saba, 22 anyos, at Michelle Caballero, pawang mga residente ng IB Magalona. Julito Nardo Jr., 34, residente ng Victoria City, at Wilfredo Dinder, 35 anyos at isang minor de edad, residente ng bayan ng Odak Banwa ng Silay, Negros Occidental. Dagdag pa ni Catalugo, 140 grams ang nakonfiskang illegal na droga sa mga suspect. Ang mga suspect sa ngayon nasa kustodiya ng IB Magalona Police Station, habang at large naman si Caballero. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinuri at kinilala ni DCPO Acting City Director Police Colonel Manan Muarip ang mga operatiba at station commanders ng Davao City Police Office sa kailang mga naging tagumpay sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Sa pulong na ginanap kahapon Enero 14, 2026 sa Presidential Hall ng New Admin Building, tinalakay ni Muarip kasama ang lahat ng operatiba, station commanders at City Special Operation Group ang mga natupad na gawain at resulta ng operasyon sa iba't ibang unit
at impila ng kapulisan. Ipinahayag ni Muarip ang kanyang pasasalamat at dedikasyon at mahusay na pagpatupad ng tungkulin ng kapulisan at hinimok ang lahat na ipagpatuloy at paigtingin pa ang kanilang pagsisikap sa serbisyong publiko. Binigyan diin ng opisyal ang kahalagahan ng pagkakaisa, disiplina at tuloy-tuloy na kaayusan upang higit pang mapalakas ang kakayahan ng DCPO sa pagbibigay ng seguridad at serbisyo sa mga Dabawenyo. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Marami sa ating mga batas ay proteksyon sa karapatan ng mga manggagawa ang pangunahing prioridad, tulad na lamang ng Labor Code of the Philippines. Pero marapat lang din tandaan na binabalanse rin ito ang interes ng relasyon sa pagitan ng employer at employee. Gaya na lamang ang issue ng leave of absence o leave without leave o AWOL o leave of absence o AWOL ng isang empleyado na maaaring ituring na sapat na dahilan upang ito ay matanggal sa trabaho. Ang maaaring gawing hakbang ng isang employer para rito, alamin sa report ni Dustin Bayog. Isang absence without leave sa mga kilalang issue at problema ng ilang mga employer sa kanilang mga empleyado. Ito ay ang pagliban sa trabaho na walang formal na pahintulot mula sa kanilang employer o sa kumpanya. Bagaman mayroong karapatan ng isang empleyado na lumiban sa trabaho, ay marapat alalahanin na dapat isagawa ito sa tamang proseso. Tulad na lamang ng pag-file ng leave form para sa araw na ikaw ay mawawala sa trabaho, gaya ng sick leave, vacation leave, leave without pay, at iba pang leave form na dapat pirmado ng supervisor o employer na siya magiging legal na basehan para ikaw ay pahintulutan. Ngunit ang pagliban na walang dahilan at kung ito ay napapadalas na sa isang empleyado, ay marito maging sapat na dahilan para naman matanggal sa trabaho. Ayon sa Article 297 ng Labor Code of the Philippines, maring ituring na hindi angkop at gawin na isang pagpapabaya sa trabaho ang labis na pag-absent na maring maging ground for termination. Para rito pasa ng employer na papatunayan na mayroon naging kapabayaan tulad na lamang ng pagkalat ng mga dokumento na siya magpapakita sa dalas na pag-absent ng isang empleyado. Samantala sa pagpapatupad ito ay dapat masunod ang twin notice rule kung saan marapat na malaman ng empleyado ang kanilang naging kapabayaan at bigyan nito ng oportunidad na ibigay nito ang kanilang panig hanggang sa ipalam na ng employer ang kanilang desisyon na tanggalin ito. Kaya kung mayroon pa kayo nakikitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng tennis, ipinagpatuloy ni Alex Iyala ang kanyang hot streak matapos muling talunin ng Croatia ni si Donna Vekic sa Kuyong Classic sa Australia. Ang mga detalye sa report na ito. Ipinagpatuloy ni Filipina tennis ace Alex Iyala ang kanyang panalo kontra kay Paris Olympic silver medalist Donna Vekic ng Croatia sa kanilang rematch sa Kuyong Classic noong Miyerkules sa Australia. Ito na ang ikalawang sunod na panalo ni Iyala laban kay Vekic matapos din niyang talunin ng Croatian tennis players sa kanilang unang paghaharap sa ASB Classic noong nakaraang linggo. Nagkaroon ng maagang bentahe si Vekic sa unang set at 2-1. Subalit bumawi si Iyala at napalulunan ang sumunod na 4 na games para makaabot sa 5-3 lead. Isang error mula kay Vekic ang tuluyang nagbigay daan kay Iyala para makuha ang unang set at 6-3. Muling nanguna si Vekic sa ikalawang set sa pamagitan ng 2-0 lead, ngunit nakabawi si Iyala at kinuha ang 4 na sunod na games para umabante sa 4-2. Nakitang diinan ng laban sa sumunod na game matapos umabot sa 5 dusas, kung saan nakabawi si Vekic at pinaliit ang agwat sa 4-3. Gayunman, muling nakapagbukas si Iyala ng lamang na 5-3 bago tinapos ang laban sa deciding game sa pamamagitan ng malakas na forehand at mga error mula kay Vekic. Ang Kuyong Classic ay isang invitational tournament na nilihokan ng ilang top tennis players sa mundo at nagsisilbing pagsasanay ni Iyala para sa kanyang kauna-unahang Australian Open main draw appearance sa buwang ito. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng K-pop, mark your calendars blinks dahil inanunsyo na ng global sensation ng Blackpink kung kailan nila i-release ang comeback mini album matapos ang halos 4 na taon. Narito ang aking showbiz report.
Blinks, narito na ang deadline na paniguradong hindi kayo papahuli. Ang third mini-album ng K-pop supergroup Blackpink na Deadline ilalabas na sa February 27. Ito ang comeback album ng grupo after almost 4 years. O mula nang nirelease nilang Born Pink, laman ang hit songs na Pink Venom at Shutdown. November last year, nang huling nagtanghal sa bansa sina Jennie, Lisa, Rose at Jisoo bilang bahagi ng Deadline World Tour. And speaking of Jennie, magunita na humakot ito ng parangal sa nagdaang 40th Golden Disc Awards, kabilang na ang titulo bilang Artist of the Year. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen and you. Maraming salamat, Showbiz Angel. Yan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Huwebes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas sa araw ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.